Minsan pa lahat magsabi ng praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Akin ang inaanya ng bawat isa na makaupo. At aking binabati ang bawat isa ng isang mapagpalang gabi. At tunay nga na iba rin ang pakiramdam pagka ikaw yung tunay tumatayo sa harapan, lalo pagka Wednesday. Ito yung unang beses kong tatayo ng Wednesday at na-caught off guard ako ni ni Brother Raul. Ngunit salamat sa Panginoon at ako'y binigyan niya ng pagkakataon na makapagbahagi ng salita sa inyo. At nawa tayo'y lahat ay gabayan niya at siya lamang ang makita sa gabi na ito. Hallelujah. Tayo dumako sa ating teksto sa gabing ito sa Isaiah 30 verse 18 to 19. Sabi rito, therefore the Lord will wait that He may be gracious to you, and therefore He will be exalted that He may have mercy on you. For the Lord is a God of justice. Blessed are all those who wait for Him. Sabi sa 19, for the people shall dwell in Zion, at Jerusalem you shall weep no more. He will be very gracious to you at the sound of your cry. When He hears it, He will answer you. Ang Panginoon na magpuri, ang madakila sa mga salita na yan sa gabi na ito. At aking pamamagatan ng aking naisabahagi sa inyo na God promised to be gracious. Sa tekstong ito ay kung ating babalikan ang mga naunang verses mula sa chapter 1, ang kwento rito ay ang Israel ay nagalit ang Panginoon sa bayan ng Israel, sa Judah, dahil sa kanilang paghingi ng tulong sa Egypt. Ang nangyari dito ay ang Judah, after makonquer ng Northern Kingdom, ito yung panahon na nagkahiwalay na ang Israel sa North and Southern Kingdom, nakonquer na ang Northern Kingdom at ngayon dumating na sa panahon na kung saan ang Assyrian army ay papunta na sa kanila, sa Judah. At ang Israel, dahil sa kanilang takot at sa kanilang pangamban na baka sila ay magapi at masukob ng kaaway, ay humingi sila ng tulong sa Ehipto. At ito naman ay isang bagay na hindi nagustuhan ng Panginoon, bagkus dahil paulit-ulit ipinapakita sa kanila ng Panginoon na siya ang kanilang dakilang manunubos. Siya ang dakila nilang katulong sa kanilang paglalakbay mula pa nung sila ay naglalakbay sa wilderness hanggat sila ay makapasok sa lupang pangako. Ang Panginoon ang nagbibigay sa kanila ng tulong. At nung dumating ang panahon na ito, na nakita ng bayan ng Judah na makoconquer sila ng Assyria dahil ang Assyrian army ay kumbaga nakikita nila na great, humingi sila sa isang powerful nation ng tulong. At ito ang isang bagay na ikinagalit ng Panginoon dahil itinanong niya na bakit kayo sa Egypt humingi ng tulong? Hindi nyo ba naaalala kung paano kayo itinawid sa lupang pangako? Hindi nyo ba nakita ang aking mga ginawa sa inyong kalagitnaan at humingi kayo ng tulong sa Egypt? Yan, isang bagay na ikinagalit ng Panginoon. At nagplano sila sa kanilang sarili na without asking God for help. Kumbaga, nagdesisyon sila sa kanilang mga sarili na hindi natin kaya ang Assyria, kailangan natin ng tulong ng Ehipto. At nagtago sila sa likod ni Pharaoh at ng army ng Egypt, na kung saan sabi rito ay tinitingnan nila na great army rin. Ngunit ang Panginoon ay nagsabi kay Propeta Isaiah na kayo na humingi ng tulong sa Ehipto ay kumbaga kayo'y humihingi ng tulong sa isang bayan na wala naman talagang gagawin para sa inyo.
Alam niyo ba na sinabi rito ng propeta na masasayang lang ang mga kayamanan na ikinarga nyo sa inyong mga hayupan papunta mula sa Judah hanggang sa Egypt para bayaran ng Egypt sa inyong tulong, at ang Pharaoh ay walang gagawin. Kung tutuusin, tinawag ng Panginoon si Rahab, ang Pharaoh na Rahab Hemshebet. Kung baga, sinabi niya, Rahab sits idle. Pinakita sa kanila ng Panginoon na yung hinihingan nyo ng tulong, ay wala naman talagang gagawin, panunoorin lang kayo. Kinuha lang ang iyong kayamanan, kinuha lang ang inyong kayang ibigay sa Kanya, at hindi talaga niya kayo tutulungan. Kaya naman ipinakita ng Panginoon na dahil dyan sa inyong ginawa, kayo mga rebellious people, ay hinayaan ng Panginoon na sila ay magunaw at magapi ng Assyria. Pero isang pangako at isang bagay ang pinakita sa kanila ng Panginoon. At ito yung sinabi sa verse 18 na siya'y magiging mabiyaya doon sa mga taong lumalapit sa Kanya. Dahil yun ang nais niyang gawin ng Kanyang bayan. Ang Kanyang biyaya ay sapat para sila ay may tago sa kahit sino mang nais sumira sa kanilang bayan. Ngunit ito ay hindi nakikita ng Israel. Ito ay hindi nila willing na gawin na humingi ng tulong sa Panginoon. Bagkus, humingi sila sa isang bayan na kung saan nag-held captive sa kanila. How ironic na ikaw ngayon, pagkatapos mong lumabas sa bayan na yan, at ngayon dahil ikaw ay susukubin ng isang army, ay babalik ka doon at magsasabi na, tulungan mo kami. Parang sinabi nila at pinakita nila na dinala lang kami ng Panginoon dito sa lugar na to at wala siyang plano sa amin. Kaya parang sinampal nila ang mukha ng Panginoon sa kanilang ginawa. Kaya naman, yun ang ikinagalit ng Panginoon. Ngayon, sa gabing ito, nais kong tanungin sa atin, mga kapatid, na pagka tayo ay nasa pader na, kumbaga, nasa isang sitwasyon na kung saan kumbaga nasa sitwasyon tayo na mamimili tayo. Sino ba ang una nating hinahanap? Yan ba ay ang Panginoon o ang Egypt? Ang Egypt dito ay hinahalin tulad ko sa mundo. Ito ay hindi lang sa mga bagong mananampalataya, pagkus pati sa atin ng mga datihan. Dahil minsan, bagamat ikay na matagal na sa pananampalataya, once na tayo dumarating sa mga pagsubok sa ating buhay, we tend to go back to the world. Paano ba tayo bumabalik sa sanlibutan? Bumabalik tayo sa sanlibutan sa pamamagitan ng paghanap ng solusyon sa sanlibutan. Sa paghanap ng solusyon sa ating sariling pamamaraan. Na hindi natin muna tinitignan kung ano ang plano ng Panginoon sa atin. Hindi muna natin tinitignan kung ano ang kayang ibigay ng Panginoon. Madalas pa, lalo ngayon, dahil sa social media, tayo ay minsan nadadala ng mga sinasabi nating influencers. Lalo sa social media ngayon, talamak ang mga influencers, mga advisors, na mga nagsasabi na paano mo mararating ang pinaka-the best mong buhay ngayon sa mundong ito. Ngunit hindi natin muna tinatanong, Panginoon, meron ba talagang the best na buhay sa mundong ito? Na mararating ba namin ang pinaka-the best na buhay sa mundong ito? Ngayon, kung saan talamak ang mga influencers, kaliwat kanan ng mga nagsasabi kung ano ang kailangan mong gawin, kung diploma ba o diskarte ang importante, na pinag-aawayan kung ano ba ang dapat gawin sa buhay mo, bakit hindi natin muna tanungin, Panginoon ba muna o diskarte ang dapat masunod? At minsan, dahil nga kung tayo na matagal na sa pananampalataya, tayo ay may mga alam na sa pangako ng Panginoon, pero hindi ito nagpipigil sa atin na gumawa ng sarili nating pamamaraan. Paano? Tayo ay mananalangin sa Panginoon at sasabihin natin, Panginoon,
sana gawin mo to ito, tinataas ko sa iyo ang bagay na ito ang gagawin ko. Ito ang kailangan kong gawin, ito ang dapat kong gawin, ito yung nakikita kong maganda na dapat mangyari sa buhay ko. Ngunit hindi mo muna itinanong, Panginoon, ito ba ang kalooban mo sa buhay ko? Hindi mo na sumayad sa isip mo na na kung yung pinaplano mo ay naka-align sa plano rin ng Panginoon sa iyo. Now, kung ganoon natin ipinapakita kung paano tayo nahalintulad sa Israel nung panahon na sila humingi ng tulong sa Egypt. We tend to always ask people first. We tend to ask yung mga matatanda sa libutan kung ano ba mga advices na kanilang ibibigay, pero hindi tayo nagtatanong sa Panginoon na kung ano ba ang dapat nating gawin. At anong nagiging resulta ng mga bagay na ito? Tulad sa Israel, we tend to lose more. Ang naging resulta sa Israel nang hindi nila paglapit sa Panginoon at pag-disregard nila sa mga nagginawa ng Panginoon sa kanilang bayan, ay hindi naman talaga nakatulong sa kanila ang paghingi nila ng tulong sa Egypt. Bagkus, walang ginawa ang Egypt. Sa ating mga buhay, we tend to lose more. Marami tayong pinakikinggang mga influencers, mga advisors at kung sino-sino mga tao sa sanlibutan. Pero wala naman talaga silang naitutulong sa ating buhay. Nandiyan yung may encourage ka lang panandalian na parang, ito nga, tama, pwede. Pero after some time, pagkat sinubukan mo yung sinasabi nila, wala naman talagang mangyayari. Hindi naman talaga mangyayari yung sinasabi nila sa buhay mo. Bakit? Dahil yun ay sa kanila lang kaisipan nang galing. Sa kanila lang nakaranasan at hindi dahil nangyari sa kanila ay may mangyayari sa iyo. At madalas pa, inuubos natin ang ating panahon, ang ating resources sa mga idle na purpose. Kumbaga, walang kabuluhang mga purpose sa sanlibutan. Nauubos ang ating panahon sa pag-attend sa kung saang mga inspirational talks at mga kung ano-ano pa. At ginagastosan natin ang mga bagay na ito, katulad ng ginawa ng Israel. Nagbigay sila ng kayamanan sa Egypt, kabayaran para sila'y tulungan, pero wala naman talaga. And we tend to destroy ourselves in the process. Mas lalo tayong napapahamak, mas lalo tayong nalulugmok sa lugar kung saan tayo nagsimula. Nagsimula tayo sa mababang problema habang tayo naghahanap na solusyon sa sanlibutan, palalim yung ating dinadanas. Di ba, madalas pagka sa utang, pagka ang isang tao ay may utang, ano bang madalas sa kanyang ginagawa? Mangungutang para bayaran ang utang. Mangungutang uli para bayaran yung pangalawang utang hanggang sa naging cycle na lang, hindi ka na talaga nakaahon sa utang. Ganon ang nangyayari pagka tayo ay kumbaga, laging nakatingin muna sa mundo bago tayo tumingin sa Panginoon. Ngunit, isang bagay ang pinakita dito sa verse 18 na ang Panginoon ay sa sobrang may biyaya ang Panginoon sa bayan ng Israel. Kung sila lamang ay makaka-recognize na hindi ito ang plano ng Panginoon sa kanila, ay sabi nga sa verse 18, therefore the Lord will wait that He may be gracious to you. Mag-iintay ang Panginoon sa bayan ng Israel hanggang ma-realize nila na bakit nga ba hindi tayo lumapit sa Panginoon? Bakit nga ba hindi ang Panginoon ang una nating hiningan ng tulong? At ngayon na tayo nagapi na ng Assyrian army, anong gagawin natin? Ngayon ang Panginoon ay nagbigay ng kanyang pangako na siya ay magiging mabiyaya. Humingi ka lamang ng tulong at siya ay magiging mabiyaya sa iyo. Anong kasabay nito sa pangako na to ng Panginoon? Ay, sa biyaya na to na ibibigay ng Panginoon. Na andyan ang sinasabi niya na pakikinggan niya ang bawat iyak ng ating mga tinig. Pakikinggan tayo kanyang gagabayan at kung tayo ay nasa maling kalalagayan at kumbaga sumasamba sa mga Diyos-Diyosan ng time na yon,
sila'y sumasamba rin sa Diyos-Diyosan, ay kanilang itatapon ng kanilang mga idols, and God will purify them. At ang lupa ay minsan pang pasasaganahin ng Panginoon, at ang pagdating ng paghuhukom, sila ay may kaligayahan sa kanilang mga sarili. Hindi ba ganun din sa atin, na kung tayo lamang ay kikilalanin na ang Panginoon ang una dapat nating lapitan bago tayo, kumbaga, ay ang Panginoon ang dapat nating lapitan, hindi ang unang dapat nating lapitan, kundi dapat nating lapitan. Mararanasan natin ang pagiging mabiyaya ng Panginoon. Ang biyaya na kung saan hindi mo kinakailangang maglabas ng pera, mag-exert ng kumbaga magbigay ng resort, kumbaga ilabas yung ano mo ng parang wala kang kasigaruduhan na babalik, parang investment, kumbaga. Sa multimedia investment na maglalabas ka ng pera tapos may pangako sa iyo na sa gantong buwan ay babalik ng gantong halaga. Hindi ganoon ang ating Panginoon. Ang ating Panginoon, pagka sinabi niya na magiging mabiyaya siya, pagka ating binigay at isinuko ang ating sarili sa Kanya, ay magiging mabiyaya siya. Mararanasan mo at makikita mo ang biyaya ng Panginoon sa buhay mo, sa buhay natin. At yun ang isang bagay na hindi nakita ng bayan ng Israel. Kaya naman, hanggang sa dulo, hanggang sa ngayon, di ba, nakikita naman natin ang kalalagayan ng Israel. Bagamat sila ay unti-unti nang nakakabalik, pero hindi pa talaga sila nakakaahon sa kanilang pagkakabulag sa kanila ng Panginoon. Dahil nasa atin pa. Ang biyaya, ang biyaya, ang awa ay nasa atin pa ang kaligtasan. At we need to take advantage sa bagay na 'yan. Na habang ang biyaya, ang atensyon ng Panginoon, kumbaga ang awa ng Panginoon ay nasa ating kalagitnaan pa, we need to take advantage. Dahil nga sa pangako na ito, yung pagiging mahabagin ng Panginoon, kanyang pagiging gracious sa mga taong nag-iintay sa Kanya, ay gano'n na lamang. Sabi nga sa 2 Peter 3, verse 9, 2 Peter 3, verse 9, the Lord is not slack concerning His promise, as some count slackness, but is long-suffering toward us, not willing that any should perish, but all should come to repentance. Kung atin lamang makikita ang plano ng Panginoon sa ating buhay, hindi natin makikita yung kanyang kumbaga, sa sanlibutan ngayon, maraming nagtatanong kung ang Diyos ay mapagmahal, kung bakit nangyayari ang mga bagay na ito. Hindi nila nakikita yung kalakihan ng picture kung bakit hinahayaan ng Panginoon mangyari ang mga bagay na ito. Hinahayaan niya dahil gusto niya ang kanyang mga anak ay hindi masama sa pagkagunaw. Kung bagkos makita na tayo ay nasa maling kalalagayan at humingi ng saklolo sa Panginoon, humingi, magrepent sa kanilang mga kasalanan. Nais ng Panginoon na dahil nais ng Panginoon makasama ang kanyang mga anak, binahabaan niya ang kanyang pasensya sa mundong ito. Hanggang sa lahat ng kanyang mga anak ay kanyang magather at kunin sa lupang ito. Alam mo, isang bagay ang nakita ko sa pagiging gracious ng Panginoon. Napakagandang meaning nito sa verse na yun. Ang pagiging gracious niya ay ang meaning na binigay dun sa Bible. Hindi ko lang nakuha yung Greek niya. Pero to bend, stoop in kindness to an inferior. Kung iisipin natin ang pagiging mabiyaya ng Panginoon ay willing siyang ibaba ang kanyang sarili sa the point na kung saan kaya niya tayong abutin. Sa point na kung saan makikita mo siya na mukhaan. Paano niya ginawa ito? Sa pamamagitan ng pagbibigay ng kanyang anak sa atin. Sa
pagbigay sa ating Panginoong Kristo Jesus sa lupang ito, nakita natin ang biyaya ng Panginoon sa lupa. Naranasan natin ang biyaya ng Panginoon, ang pagmamahal, ang compassion ng Panginoon sa lupa. At nang namatay ang Panginoong Kristo Jesus, nakita natin ang pinaka great act of love sa atin, ng ating Panginoon. Ganon ang isang bagay na ang Panginoon, kung ating lamang siya nga hanapin mula pa sa umpisa, at kung ating lamang ibababa ang ating sarili, kung ating lamang ibibigay ang ating kalooban sa Kanya, He is willing to stoop down sa level na kung nasaan ka. Kung ikaw man ngayon ay nasa pinakamababang state ng buhay mo, kapatid, be willing na isurrender ang iyong kalooban sa kalooban ng Panginoon. At kung ikaw lamang ay magiging mapagpakumbaba at humingi ng tawad sa Panginoon, He is willing to stoop down sa level mo para abutin ka. Ganon ang pagmamahal ng Panginoon sa atin. Na kung saan kaya niyang iwanan ang 99 para sa isang nawawalang tupa. Kaya niyang kahit siya ang all-powerful at all-knowing, kaya niyang ibaba ang sarili niya sa pinakamababa na kung saan mararanasan mo ang pagmamahal niya personally. Can you imagine kung hindi ito ginagawa ng Panginoon sa atin? Kahit sa ating mga buhay ngayon. Wala siguro sa atin ang makakapagsabi na tunay ang pagmamahal ng Panginoon. Dahil time and time again, every day sa ating buhay, ang ating Panginoon ay pinapakita ang kanyang biyaya at ang kanyang pagiging mabiyaya sa ating mga buhay. Dahil ano? Dahil mahal niya tayo. He is compassionate. Yung love ng Panginoon sa atin ay hindi natin kayang tawaran. Hindi natin kayang i-measure sa pagsabi lang natin ng salitang I love you. Yung word na I love you sa atin ay iba sa Panginoon. Alam natin yan. Ngunit isang bagay din naman, katulad sa Israel, na isang bagay din naman ang sinabi ng Panginoon na hindi dahil hinanap mo ako, hindi dahil ako ay, kumbaga, ako ang una mong hinanap, ay yung mga una mong nagawa ay babaliwalain ko na. There will be judgment, mga kapatid. Kung tayo man ay nalayo sa Panginoon ng mga ilang panahon at tayo ay babalik, kung tayo man ay may nagawa nung tayo ay nalayo sa Panginoon, ay masasabi kong aanihin natin yung ating mga nagawang pagkakamali. Dahil ang ating Panginoon ay just. Our God is justice. Kaya kung ang taang sanlibutan ay kanyang huhukuman sa dulo, sa white throne judgment, tayo ngayon, yung mga bumabalik, o kaya naman tayo na mga nandirito, na patuloy na lumalakad at sinusubukan ipamuhay ang salita ng Panginoon, kung tayo man ay may mga nagagawang mali, ating aanihin ang ating mga, kumbaga, may consequences, may pagpapalo ang Panginoon sa ating mga buhay. Pero hindi lang tayo niya papaluin na parang, kumbaga parang tatay na hindi nagalit lang na walang dahilan. Kahit tayo ay paluin ng Panginoon, His mercy comes after. Ang awa ng Panginoon after kanyang paluin, after niyang ibigay yung karampatang consequence sa mga ginawa nating mali. His mercy will always comes after. Mararamdaman natin minsan pa ang pagmamahal ng Panginoon, ang awa ng Panginoon sa ating buhay. Dahil yan ang ating Panginoon. He is a just God. Hindi siya just kung pagbalik natin sa Kanya after natin gawin lahat ng layaw sa sanlibutan, ay tatanggapin ka lang niya bigla-bigla at hindi niya ibibigay yung mga, hindi kanya kumbaga bibigyan ng scolding sa mga magulang, di ba? Na pagka nagkamali ang anak, hindi papagalitan, minsan papaluin, pero hindi ibig sabihin nun, hindi ka mahal ng iyong mga magulang, sa mga kabataan, sa mga maliliit. Huwag niyo nawa isipin na pagka kayo pinapalo ng inyong mga magulang ay kumbaga, hindi na ako mahal ng nanay ko, hindi ako mahal ng tatay ko, pinalo niya ako. Hindi. Parte ng pagmamahal
ang pagbibigay ng judgment. Dahil hindi tayo matututo. Hindi natin makikita ang dahilan kung bakit kailangan gawin yun. Now, after all these things, ngayon alam mo ang pangako ng Panginoon. Ano ba ang mga naging pangako ng Panginoon sa atin? Ano ba ang naging pangako ng Panginoon sa Israel noong time na yon? That He will hear all the cries. Sabi nga dito sa 19, He will be very gracious to you at the sound of your cry. And when He hears it, He will answer you. Isang pangako ng Panginoon na pagka ikay umiyak sa Kanya at tumugon sa Kanya, ay sasagot siya. Ang Kanyang pakikinggan ang iyong sagot. Ang iyong dinadalangin sa Kanya at siya ay sasagot. Ilang beses ba natin naranasan yan sa ating kalagitnaan, mga kapatid? Na ang mga may sakit ay after ipanalangin, maririnig mo na pinagaling na ng Panginoon. Bakit? Dahil because we seek God first. Hinuna natin ang Panginoon at ngayon nararanasan natin ang Kanyang grace sa ating mga buhay. For God promise to be gracious and compassionate. Minsan, tayo nadadapa, pero hindi yun dahilan para mawala ang pagiging compassionate ng Panginoon sa atin. Pagiging gracious ng Panginoon sa atin. Ano pa ang isang bagay na ipinangako niya sa Israel? Kung nakikita lamang ito ng Israel. Na ang Panginoon ay gagabayan sila. Saan dito? Sabi sa verse 20 ng chapter 30, And though the Lord gives you the bread of adversity and the water of affliction, yet your teachers will not be moved into a corner anymore. But your eyes shall see your teacher. Dito ipinapakita na bagamat ikaw ay nararanasan mo ang mga bagay ng kahirapan o kung anuman, ang Panginoon ang magagabay sa iyo patungo sa sitwasyon na yan. Kumbaga ang Panginoon ang mag-uplift sa iyo sa sitwasyon na yan. Napakaganda ng mga pangako ng Panginoon na ito sa Israel, ngunit sad to say, hindi nila ito nakita. Hindi nila ito naranasan. Kumbaga, nararanasan nila pero hindi na at nare-retain sa kanila. Now, ano pa? Na ang Panginoon, pagkat ang isang pangako niya, dahil siya ay mabiyaya, ay ipupurify niya ang kanyang bayan. Pagka bumalik sa kanya ang kanyang bayan, ay kanyang ipupurify. Tatanggalin niya ang mga bagay na sumisira sa kanyang bayan, para minsan pa masabi niya na ito ang aking bayan. Ganon din ang ginagawa ng Panginoon sa atin. Habang tayo ay lumalakad sa pananampalataya at continuously hinihingi ang biyaya ng Panginoon sa ating buhay, ang Panginoon ay nagtatanggal ng mga bagay sa ating mga buhay, tinatanggal ang mga impurities sa katawang ito. Hindi ibig sabihin nun, hindi na magkakasakit. Hindi ibig sabihin nun, hindi na manghihina. Ngunit habang tumatagal, mas nalalaman natin kung sino kung paano tayo tutugon, lalapit sa Panginoon. Dahil natatanggal yung mga impurities. Nawawala yung, kumbaga yung parang every time na tayo nagkakaroon ng pagkakamali, yun, nahihiya ka sa harapan ng Panginoon na, O Panginoon, ayoko munang lumapit sa iyo, ayoko munang magsimba, ayoko munang kumbaga magpakita sa iyo dahil ako'y nagkamali. Bagkus, dahil natatanggal ang mga bagay na yan, tayo lumalapit sa harapan ng Panginoon at ina-acknowledge natin yung ating mga pagkakamali. Knowing that our God will be gracious. Knowing that our God will lift us up. Ano pa? To bless the nature with abundance. Isang bagay na nakita ko rito sa verse na ito, na kung ang Israel lamang ay babalik sa Kanya, kung ang Israel lamang ay unang tumugon sa Kanya, hindi lang ang mga tao ang Kanyang i-uplift, hindi lang ang mga tao ang Kanyang didinggin, bagkus pati yung kapaligiran, yung lupa na kung nasaan ang Kanyang mga anak, ay Kanyang
payayabungin. Yung, kumbaga, yung mga kanilang itinatanim ay magiging masagana. Lahat ng bagay na kanilang hawakan ay magiging masagana. Ganon din sa ating mga buhay. Kung tayo ay lamang laging inilalapit ang ating sarili sa ating Panginoon, ating laging isinusuko ang ating buhay sa Panginoon, mararanasan natin na lahat ng hinahawakan ng ating mga kamay ay nagpo-prosper. Lahat ng ating ginagawa para sa Panginoon ay nagpo-prosper. Hindi ito na magamat minsan ay napipigilan, ngunit gumahanap ng paraan para sumiboy, lumabas sa atin. Dahil Dahil yan ay parte ng pangako ng Panginoon. Sa kanyang pagiging mabiyaya sa ating mga buhay, parte ng kanyang pangako na gawing masagana ang ating mga buhay. Masagana sa pamamaraan na tayo hindi na dadaan sa mga kahirapan o anuman, hindi. Masagana sa pagmamahal, sa biyaya ng Panginoon, na kahit dumaan ka sa mga pagsubok ng buhay mo ay hindi ka na kumbaga matutumba. Ika'y nakatanim na sa matabang lupa na kung saan ang buhay mo ay nasa pag-iingat na ng Panginoon. At ang isang bagay pa na aking nakita na napakaganda dito is when the day of judgment comes, hindi ikaw yung isa sa mga taong magagalit, may inis na kung bakit ganito ang ginawa ng Panginoon, hindi ka magiging parte doon. Bagkus ikaw yung mga taong magiging masaya. Dahil nakita mo, naranasan mo sa personal mong buhay na ang Diyos ay gumaganap at gumagawa sa iyo. Now, when the day of judgment comes, para sa iyo, hindi ito judgment, bagkus ito ang panahon na kung saan you will see your God face to face. Yun ang isang bagay na hindi nakita ng bayan ng Israel. Isang bagay na hindi nila unang tinignan. Bagkus, ano ang kanilang ginawa? Tumingin sila, humanap sila ng bayan na tinitingnan nila sa kanila lamang mga mata na malakas. Dahil nga panahon na naman na yun, ang Egypt ay isa sa mga malalakas na bayan. Ngunit, hindi nila nakita na ang Diyos na naglabas sa kanila sa pagkakabihag, ang Diyos na nagdala sa kanila sa bayang pangako, sa lupang pangako, ay higit pa doon sa tiningan nila ng tulong. Now, after natin makita ng mga bagay na ito, after natin makita ang buhay ng Israel, alam nyo, ang Israel ng mga panahon na yun ay hindi talaga sila naging maano sila, madaingin at masyado silang naging sa maliit na problema, maliit na kabigatan lamang ay madali silang nagka-curse sa madali nilang nakakalimutan, nagmumurmur. Madali nilang nakakalimutan yung mga ginawa ng Panginoon sa kanila. Bakit? Dahil hindi talaga wala silang personal na pagkakakilala at hindi nila hinanap talaga ang Panginoon. Hindi nila talaga tinitignan ang Panginoon. When they come to pagka dumating sila sa isang lugar na kung saan sila ay mahihirapan, ang nakikita nila ay yung kahirapan. Ang nakikita nila ay yung kabigatan na mangyayari sa kanila. Nung dinala sila sa wilderness ng Panginoon, ang una nilang nakita, paano kami kakain? Wala pagkain dito, puro buhangin. Hindi nila nakita yung Panginoon na nagpaulan nagpaulan ng apoy sa Egypt, nagpadilim sa buong bayan ng Egypt. Hindi nila nakita na yung mga ganung bagay na hindi normal na nangyayari ay nangyari. Hindi sumayad sa isip nila na kung yung mga bagay nga na yun kayang gawin ng Panginoon, paano pa kaya pakainit tayo sa gitna ng disyerto? Hindi. Ang Israel ay naging murmurers, naging
maano sila, kumbaga hindi sila naging mapagpasalamat sa mga ginagawa ng Panginoon sa kanila. Kaya naman hanggang sa sila'y nakapasok sa lupang pangako at paulit-ulit na sila'y laging nagre-rebelde sa Panginoon. Pero ang Panginoon, nakita lamang nila na ang Panginoon ay gracious. Napakaganda ng plano sa kanila ng Panginoon. Now, tayo bilang mga tinawag ng Panginoon sa mga panahong ito, na tayo galing sa sanlibutan, galing sa mga lugar kung saan isipin mo na magtataka ka kung bakit ka tinawag ng Panginoon. Ano bang meron sa iyo? Minsan ano ba yung dahilan kung bakit ikaw ang napili ng Panginoon mula pa nung simula at ngayon ay nandirito? Yan ay dahil sa biyaya ng Panginoon. Ikaw ay nandirito, kapatid. Tayo ay nandirito, kapatid. Mula sa iba't ibang estado ng buhay, mula sa iba't ibang backgrounds ng buhay, we are all here because of the grace of God. Yun ay isang bagay na kailangan natin laging maintindihan para malaman natin kung saan tayo unang tatakbo when trouble comes. Kahit nga hindi sa trouble. Pagka masaya, kasino ka ba unang tumatakbo? Pagka may abundance sa iyong buhay, sino ba ang unang mong nilalapitan? Sino ba ang unang nakakaranas ng abundance sa ating mga buhay? Ang Diyos ba ang unang nakakaranas niyan? O ang mga kaibigan natin sa sanlibutan? Ang ating mga amigo sa sanlibutan? Ang ating mga malalapit sa ating mga buhay? Good or bad, dapat ang Panginoon ang unang ating nilalapitan. Dahil yan, diyan natin mararanasan yung pagiging mabiyaya ng Panginoon. Pagka tayo lumapit sa Kanya sa ating abundance, andyan ang pangako ng Panginoon na pasasaganahin ka pa ng Panginoon. Andyan ang pangako ng Panginoon na siya ang mag-iingat ng mga bagay sa buhay mo. Siya ang magbabalik ng mga bagay na nakakaligtaan mo. Dahil siya ang una mong hinanap sa panahon na kung saan ay abundant ka. Kumbaga, meron kang blessing na natatanggap, meron kang kasaganahang natatanggap. Ang una mong binalikan ay yung nagbigay ng blessing sa buhay mo. Ganyan din naman, pagka tayo ay nasa panahon na tayo nasa kabigatan at tayo unang lumapit sa Panginoon, siya rin naman ay may pangako. May pangako siya na sa ating mga pag-iyak, sa ating pagluhod, sa ating mga hikbi sa Kanya, ay siya ay nakikinig. Siya ay tutugon sa mga bagay na ating itinataas sa Kanya. Dahil siya ang unang nating hinanap. Hindi natin unang tinawag si tito, si tita, si ninong, si ninang, o sino pang mga advisor sa lupa. Bagkus hinanap natin ang Panginoon. Nagkulong tayo sa ating maliit na silid at humibig sa Panginoon. Nakikita nyo ba yung isang bagay na pagka ang Panginoon ang ating unang hinanap? Pagka ang Panginoon ang una nating hinanap, ang pangako ng Panginoon ay sumusunod. Ang pangako niya sa ating mga buhay ay sumusunod. Nasa kaginhawaan ka man o nasa kabigatan ka man, may pangako ang Panginoon. Now, knowing this, ano ang dapat natin gawin? Una, wait for Him. Trust in the Lord. Trust Him. Sabi sa Jeremiah 17, verse 7 to 8, Jeremiah 17, 7 to 8. Sabi dito, Blessed is the man who trusts in the Lord and whose hope is in the Lord. For he shall be like trees planted by the waters, which spreads out its roots by the river, and will not fear when heat comes, but its leaf will be green, and will not be anxious in the year of drought, nor will cease from yielding fruit.
Oh, napakagandang pangako ng Panginoon na kung tayo ay mag-iintay at magtitiwala sa Panginoon, para tayong puno na ang mga roots ay nakatanim sa gilid ng tubig. Sa atin, kung tayo ay naka-implant sa salita ng Panginoon, hindi ka mangangamba na pagdating ng kabigatan sa buhay, mga bagay na pwedeng magpatuyo sa iyo, hindi ka matutuyo. Hindi ka manghihina, hindi ka masisira. Bakit? Tulad nga dito sinabi sa Jeremiah 8, na para ang roots mo ay fully nourished dahil nasa tabi ng tubig. Ang tubig na yan, ang tubig ng buhay sa Panginoon. Yan, kung tayo lamang ay marunong mag-intay, marunong magtiwala sa Kanya, hindi ka magkakaroon ng anxiety sa mga bagay na dumaraan sa buhay mo. Dahil hindi naman natin may iwasan, di ba? Minsan, ay lalo na pagka andyan na yung mga bagay na kailangang punan sa pag-aaral ng mga anak, sa tuition fees, yung mga kailangang bayaran sa monthly dues, sa sakyan, kuryente, tubig, etc., etc. May ano yan kumbaga may certain anxiety yan na binibigay sa atin. Kumbaga, pagka nakita mo na yung bill mo sa kuryente, tapos hindi mo alam kung saan mo kukunin yun, saan kamay na mo kukunin yun, magkakaroon ka ng parang kaisipan na, ano bang gagawin ko? Kanino ba dapat ako lalapit? Mangungutang ba dapat ako sa ganito? Lalapit ba ako sa ganito? Ano ba dapat ang gagawin ko? Ngayon, pinakita sa atin ng Panginoon na kung tayo lamang ay ating lamang ilalagay ang ating sarili parati sa presensya ng Panginoon at inilalagay natin ang ating tiwala at tayo'y nag-iintay sa Panginoon, ang Panginoon ay magiging tapat na ikaw ay hindi pagkukulangin. Lagi naman natin yung naririnig, lagi natin yung nakikita. Pero once na sa atin nangyayari, di ba parang ang hirap paniwalaan? Pagka tayo naman yung naririnig nga natin sa harapan na sinupply na Panginoon ang pangangailangan ko, ibinigay ng Panginoon ang pangangailangan ko, naririnig natin yan sa harapan. Pero pagka tayo nandoon, minsan, ang hirap din sabihin na kayang isupply ng Panginoon yung ang pangangailangan ko. Dahil once na nakikita mo na yung halaga na kailangan mo, parang, saan ko ba kukunin to? Paano ko ba ipoproduce yung gantong bagay? For one, hindi ako ligtas sa mga ganyan. Pagka dumarating na yung bill yung gamot sa linggo-linggo, yung sweldo, kung ano man lang kailangan. Pagdating ng Biyernes, dahil araw ng Sabado ay sweldo, nararatel ako dahil hindi ko alam saan ko kukunin yung pasweldo sa Morong hanggang dito dahil sa Laguna, kung ano yung mga pangangailangan na kailangang punan. Parang naano ka na, dapat ba akong lumapit na kay ganito? Dapat na ba akong mangutang muna o ganito? Pero dito, ang pagtutuwid ng Panginoon, sa akin personally, na bago ka mag-isip na kung kanino ka lalapit, kung kaninong tao ka hihingi ng tulong, bakit hindi muna tayo tumahimik? Hindi mo muna kalmahin ang sarili mo at tumingin sa loob mo. Tumingin sa taas. At magsimulang magsabi ng, O Panginoon, nandito na naman tayo, andito na naman ako. Anto na naman yung araw at oras na nagsisimula na naman akong maratil sa mga kailangang punan sa buhay na ito. Now, after that, anong nangyayari? I do believe, at nga ako'y nananampalataya at naniniwala, na pagka iyon ang una natin ginagawa, may sagot ang Panginoon sa ating mga kabigatan. Dahil we wait for the Lord. We trust the Lord. Bakit? Saan ba nanggagaling ang pagtitiwala sa Panginoon?
Dahil alam mo yung mga pangako ng Panginoon. Alam mo kung saan, kung ano, ang mga ipinangako sa'yo. Tayo natututong maghintay sa mga kabataan na nanliligaw o sa mga kabataan na may mga kasintahan na. Natututo tayo maghintay para doon sa ating kasintahan na gusto natin pakasalan dahil meron ka ng assurance na mahal ka ng tao, sinagot ka na eh. Meron ka ng, kumbaga, meron ng parte sa puso mo na, ay hindi, kailangan lang niya maging handa. Pagka tinanong ko siya, papakasalan niya ako. May confidence ka. Ganon din tayo sa ating Panginoon. Kung kilala natin personally ang ating Panginoon, kung kilala natin at alam natin ang mga pangako ng Panginoon, we have also the confidence. We can see at we can say that God will provide. At hindi lang yun sinasabi ng ating labi, bagkus pinaniniwalaan ng ating puso na God will really provide. Yan ay isang bagay na nawa ay ating makita. Dahil bakit? Sabi nga sa Isaiah 55 verse 8, verse 8, "For my thoughts are not your thoughts, nor your ways my ways, says the Lord." Ang kaisipan ng Panginoon ay hindi natin kaisipan. Ang gawa ng Panginoon ay hindi kapantay sa ating mga gawa. His plan will always be greater than ours. Kung iniisip mo ay ang panlupa lang, ang Panginoon iniisip na kung paano ka dadalin sa mas mataas na karanasan. Kung ang iniisip lang natin ay maranasan ang lahat ng bagay dito sa sanlibutan ng Panginoon, ay ang iniisip niya, paano niya ipaparanas sa iyo ang buhay sa taas. Ang buhay na kung saan mararanasan mo ang biyaya ng Panginoon. Hindi lang yun nandito sa lupa. Now, if we only makikita natin ang isang bagay na yan, we will always seek God. We will always seek His grace sa ating buhay. Pangalawang bagay, we call to Him and God answers. Sabi sa Isaiah 65 verse 25, verse 24 rather. 65 verse 24. "It shall come to pass that before they call, I will answer, and while they are still speaking, I will hear." Glory to God. Darating ang panahon, darating ang time na kung tayo lamang ay lalapit sa Panginoon. Hindi ka pa nagsisimula ka pa lang sa panalangin mo, may sagot na ang Panginoon sa panalangin mo. Nagsisimula ka pa lang humikbi na masasabihin mo pa lang yung gusto mong sabihin sa Panginoon. Ang kasagutan na ng Panginoon ay oo. If only we will know, at kung tayo lamang ay tatawag sa Panginoon ng may pananampalataya sa Kanya, ang Panginoon ay sasagot. Because He knows what we're going through. Alam niya ang pinagdaraanan mo, kapatid. Hindi lingid sa Kanya ang mga dinadanas natin sa sanlibutan ito. Ang mundo ay pasama ng pasama, pahirap ng pahirap. Iba't ibang sakit ang nangyayari, ang lumalabas. Biruin niyo yung simpleng ubo, 10 years, 15 years ago, yung ubo, itutulog mo lang. Papahinga mo lang ng konti, kinabukasan, wala na. Ilang araw lang, wala na. Yung sipon, ihiga mo lang ng konti, inuman mo ng tubig, wala na. Pero ano nangyari nitong taon na to hanggang nung mga nakaraang taon? Ang sipon ay umigting. Naging COVID. And ito ang perfect example na when we call on the Lord, He answers. Dahil wala naman ako nakita sa atin na nagutom nung panahon yata ng COVID. Di ba? Masasabi niyo ba na pinabayaan ka ng Panginoon nung panahon ng lockdown? Hindi. Every one of us ay nahirapan. Oo, nahirapan tayo lahat nung panahon ng COVID. Pero walang ni isa sa atin ay nagutom. Araw-araw may pagkain sa hapagkainan. At araw-araw,
healthy yung katawan mo. Bakit? Dahil, siyempre, nasa bahay ka, pero iniingatan ka ng Panginoon. At pagka kayo sumasama ang pakiramdam, pagka humingi ka sa Panginoon ng kagalingan, agad-agad sumasagot ang Panginoon. Bakit hinahanap natin na, alam niyo nung isang magandang naging outcome ng COVID, hinanap natin ang Panginoon nung araw ng COVID. Hindi lang tayo mga mananampalataya. Bagkus ang buong mundo ay hinanap ang Panginoon. O Panginoon, nasaan ka ng nangyayari sa mundo namin? Nasisira na. Yung sinimula ng isang bansa, ngayong buong mundo nakakaranas, nasaan ang Panginoon sa kalagitnaan? Lahat natutong magdasal. Biruin nyo ngayon, actually ngayon, nung bago magkaroon ng COVID, yung penitensya, yung Lenten season, unti-unti na talaga nawawala. Actually nga ngayon, halos wala na rin. Marami na rin lumalabas. Pero, dati halos wala na. Hindi mo na makikita. Pero ngayon, bago mag-COVID, yung alay lakad, hindi na masyado napapansin. Hindi nga nagsara ng kalsada yung mga paakyat sa Antipolo. 5 years, 10 years ago, pagka sinabing alay lakad, yung buong Kainta, yung kalahati ng kalsada ng Kainta, sarado para sa mga tao. At wala ka talagang masisingitan. Kahit motor, hindi makakasingit sa dami ng tao. Pero habang lumalawig ang panahon, nakikita nila na parang wala naman nangyayari. Paunti yung mga naglalakad. Pero anong nangyari nung panahon ng COVID? Pagkatapos magbukasan, at ngayon, anong nangyari? Nakita natin ang picture sa Antipolo, napuno na naman ang katedral ng Antipolo. Dumami na naman ang tao dahil natuto na naman ang mga tao tumawag sa Panginoon. Dahil bakit? Ayaw nilang nangyari nung COVID. Ayaw na nilang maranasan yung naranasan nila nung COVID. Dahil hindi naman nila alam eh. Hindi nila alam na ang pagtawag pala sa Panginoon ng solusyon. Dahil tinago sa kanila yun ng Panginoon. Ang nakikita nila yung nangyayari sa sanlibutan, yung kabigatan na nangyayari sa sanlibutan at hindi nila naiisip tumawag sa Panginoon. Pagkus tayo, alam natin ang Panginoon ay nasa atin. Mas lumago tayo sa pananampalataya nung panahon ng COVID. Isipin nyo, magkakahiwalay tayo nung panahon ng COVID. Hindi tayo nakikita-kita, pero dumami ang musicians. Dumami ang singers, dumami ang mga manggagawa. Iba't ibang community may sari-sariling manggagawa. Can you imagine kung gaano pinakita at pinatibay ng Panginoon ang ating pananampalataya noong panahon ng COVID? At now, nararanasan natin ang epekto ng COVID sa atin. Ang epekto ng COVID sa atin ay hindi takot ang ibinigay ng COVID sa atin, kundi pag-asa na malapit nang bumalik ang ating Panginoon. Natuto tayong tumawag at hanapin ang Panginoon muna bago ang mga tao sa sanlibutan. Dahil before lahat na mangyari ito, bago itong new normal na tinatawag natin, we tend to call people first before we call on God. Binalik tayo ng Panginoon na kung saan ipinaranas niya sa atin na wala kang ibang tatawagin kundi ako. Wala kang ibang lalapitan kundi ako. And we experience a greater work of God. Now, anong sunod? Uling bagay. After nating maranasan at makita ang mga pangako ng Panginoon, after nating maranasan ang biyaya ng Panginoon, now we need to walk with Him. Hindi lang sapat na ikay tumatawag, ang sanlibutan ngayon ay tumatawag sa ating Diyos. Hindi lang sapat na ikay nag-iintay at nagtitiwala sa Panginoon. Ginagawa na uli yan ang sanlibutan. Ginagawa na yan nila na sila ngayon ay nag-iintay na, nag-aabang na yung ultimong maliit na solar eclipse. Iniisip nila, isang prophecy ito sa Bible na malapit na talagang bumalik ang Panginoon. Nag-iintay na sila, natatakot sila. Dahil, naranasan nila. Nakita nila kung paano yanigin ng Panginoon sa simpleng sipon ang mga bagay. Pero tayo, what differs us? Anong pinagkaiba natin sa mga tao sa sanlibutan? We walk with God. Sabi sa Deuteronomy 10 verse 12,
Verse 12. And now, Israel, what does the Lord your God require of you? But to fear the Lord your God, to walk in all his ways, and to love him, to serve the Lord your God with all your heart and with all your soul. After knowing, o mga kabataan, mga magulang, pagkatapos nating maranasan ang biyaya ng Panginoon, pagkatapos nating maranasan ang pag-ibig ng Panginoon sa ating buhay, isang bagay ang nais ng Panginoon na gawin natin. Walk with Him. Serve Him. Dahil ano? Dahil hindi lang pagtawag at paghintay ang kailangan nating gawin. Kailangan nating maglingkod din sa Panginoon. Dahil ang Panginoon ay naghahanap ng mga maglilingkod sa Kanya. Our God deserves to be praised sa ating mga ginagawa. Ang Panginoon ay nararapat purihin sa ating mga paggawa sa ating mga buhay. At knowing na ang kanyang mga pangako ay nandiyan at nag-iintay lang na mangyari sa ating buhay, we need to walk with Him. Para maranasan natin ang mga pangako ng Panginoon, kailangan mo lumakad sa Panginoon. Dahil kung hindi ka lalakad kasama ang Panginoon, matutulad lang din tayo sa sanlibutan na alam na may Diyos at nag-iintay sa Diyos, pero hindi talaga nararanasan ang kapangyarihan ng Diyos. Kung tayo lang ay magiging, kung magkakaroon tayo ng, kumbaga, sense na kailangan natin maglingkod sa Panginoon para maranasan ang mga pangako. Hindi dahil sa ating mga bagkus, doon naglilingkod tayo dahil alam natin, kilala natin ang ating pinaglilingkuran. Yun ang isang bagay na iba sa atin sa sanlibutan. Minsan pa nga kahit yung paglakad sa Panginoon ay na-defile na ng sanlibutan. Diba, nagtatago ang mga maling bagay sa pagsasabing naglilingkod kami sa Panginoon. Now, anong pinagkaiba natin? We walk with God because we know who God is. We walk with God because we know and He had experienced kung sino ang tunay na Diyos. Naranasan natin yung buhay ng Panginoon sa ating buhay, naranasan natin ang Kanyang kapangyarihan, naranasan natin ang pagkilos niya sa ating buhay. That's why we walk. Ang sanlibutan, hindi nila nararanasan. Nararanasan nila ay mga maliliit na bagay, minsan pa man-made pa. Kumbaga, yung presensya na nararanasan nila, minsan dala lang ng tugtugan at ng galing ng mga umaawit, pero hindi talaga nila nararanasan ang presensya ng Panginoon. Ang pinagkaiba natin, hindi natin kailangan. Yung sobrang gandang tugtugan at sobrang gandang pag-awit, yung sobrang lalakas ng pagpupuri, minsan yung kahit di kayo, sa sarili mo nagpupuri ka. Pero dahil kilala mo, mararanasan mo. Alam mo. Isang bagay nga na aking parating binabalik-balikan. The deeper we know our God, the louder the praise will be. The deeper we walk with God, the higher yung karanasan saan natin sa Panginoon. Ninyo nakikita, habang palalim tayo ng palalim sa Panginoon, yung karanasan mo, pataas din naman ang pataas. Ang pagkatingin mo sa Panginoon. Dahil dun yun, habang dinidesire mo na mas lalong lumalim sa Panginoon, ay mas lalo mong masusumpungan. Dahil ang Panginoon, kung tapat mo siyang hinahanap, ay hindi ka pagkukulangin at ipapakita ng Panginoon sa iyo ang kanyang sarili. Di ba nga, may verse na, seek and you shall find, knock and it will be open to you. Kung tayo lang lamang ay magiging, kumbaga, laging naghahanap sa Panginoon. Kung paano natin hanapin ang ating mga mahal sa buhay, na pagka nawawala, parang, nasan si ganito? Kung gano'n natin hanapin ang Panginoon, how powerful God will be sa buhay natin. Last thing, when it is all said and done, kung tapos na ang lahat, nakikita mo na ang lahat, ano ang ating mararanasan? Sabi sa Isaiah 25 verse 9,
Verse 9. Verse 9, but it will be said in that day, behold, this is our God. We have waited for Him, and He will save us. This is the Lord. We have waited for Him. We will be glad and rejoice in His salvation. Praise God. Pagkatapos mong isuko at hanapin ang Panginoon sa araw-araw sa iyong mga buhay, when that day comes, when that glorious day comes, you will say, praise the Lord. I will rejoice in His name. Dahil nakita mo na ngayon yung pinagpapagalan mo mula nung nakilala mo ang Panginoon. Mas lalo ngayon nakikita mo siya mukhaan at kaya mong sabihin na it is worth it all. Praise God. Now, sa atin ngayon, na nandirito, sa mga kabataan, sa mga magulang, who do we seek? Now, do we see the promises kung yung anong klaseng pangako ang dala ng biyaya ng Panginoon sa ating mga buhay? Sa aking pagtatapos, isang bagay ang ating laging tandaan, we may fall short and trust our own ways again. Minsan darating tayo sa panahon na tayo nagkukulang. Tayo ay lalakad muli sa ating sariling mga hakbang. Dahil hanggang na dito tayo sa laman na to, merong temptation na yan. Pero ang pag-ibig ng Panginoon will endure forever. Andyan ang biyaya ng Panginoon na kung ikaw ay babalik, nag-iintay lang siya, kaibigan. Iniintay ka lang niyang lumapit minsan pa sa Kanya at magsabi, O Panginoon, nagkamali ako. Gamitin mo muli ako. Gaya ng dati na kung paano kung kumilo sa aking buhay, gamitin mo ulit ako. Judgment may come sa ating mga ginawa, sa ating buhay, pero mercy will always follow. Darating man ang mga resulta ng ating mga nagawang pagkakamali, kabigatan man niya kung ano man, pero His mercy will always follow. You will always feel the love of God. Lagi mong mararanasan ang pag-ibig ng Panginoon. At malalaman mo na ito ay resulta lang ng iyong ginawa, ng ating ginawang pagkakamali sa Panginoon. At ang pinakahuli ay we only need to see how wonderful our God is. His plans, His promises, His ways, para lagi mong hanapin at lagi mong unang hanapin ang Panginoon. Dahil pagkakilala mo at alam mo ang plano sa iyo ng Panginoon, hindi mo natitignan ang plano ng mundo. Hindi mo natitignan ang gawin ng mundo. Kung bagkus, haharap ka sa Diyos at hihingin mo ano ang plano mo sa buhay ko. Yun lamang ang akin nais ibahagi sa oras na ito. Akin naanyan about isa na tayo tumayo at tayo'y magpuri sa ating Panginoon. Ating ibalik sa Kanya ang mga papurit pagsamba na ang Kanyang biyaya ay sapat sa atin sa araw-araw. Amen? Ang mga biyaya na yan, minsan hindi tayo karapat-dapat, ngunit ibinibigay sa atin ng Panginoon. At laging sinasabi sa atin na taste and see that the Lord is good, that our God is good. Kung tayo lamang ay matututong lumapit at humingi sa Panginoon, we will see. Hallelujah. Ating awitin, Grace is Enough. Ito yung isang bagay na nagpapakita sa biyaya, kung gaano kasapat ang biyaya ng Panginoon sa atin. Kung paano niya ibinibigay ang Kanyang biyaya sa ating mga buhay. Ating awitin ang awit. I can boast many works done out of insecurities and credit many conversations by my own impurity. And while I'm misunderstood, you are understanding and showing me how grace is enough. For everything that I've done right, seems like 1,000 I've done wrong. Hallelujah! And I keep on losing count of all the time my flesh has won. When the light of Christ that's in me is overshadowed by the fall.
Hallelujah. You are showing me now grace is enough. Oh, praise the Lord. When we feel unworthy, hallelujah. When we feel undeserving of His grace, hallelujah. With you still come, andyan ang Panginoon. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Just as I am, Lord, I find your love is free of condition. So I will run to your wide open arms, where I am accepted and I am forgiven. Grace is enough for me. Your grace is enough for me. I've been quick, hallelujah. I've been quick at passing judgment when I'm worthy of conviction. And at times I measure virtue, hallelujah, only based on my religion. But theology, it seems, it's not the things that saving me. Oh, praise God, you're showing me a grace that's enough. Hallelujah, hallelujah. When I feel unworthy, so undeserving, still I can come. Praise the Lord, just as I am. Lord, I found your love is free of condition. So I will run to your wide open arms, where I am accepted and I am forgiven. Grace is enough for me. Your grace is enough for me. Though I was blind, hallelujah. Though I was blind, now I see. Sweet is the sound of your grace over me. You said it all at the cross. Your grace goes beyond all that I've done. Hallelujah. When I feel unworthy, so undeserving, you love me beyond all my failing and hurting. It's not who I am, but who I can be. And I know you are working your purpose in me. Praise God. Still I will come. Still I can. Your wide open arms. Hallelujah. Lord, I find your love is free of condition. So I will run to your wide open arms, where I am accepted and I am forgiven. Grace is enough for me. Your grace is enough. Isang ba? Hallelujah!
for the last time. Hallelujah. Still I can come. Hallelujah. Still I can come. Praise God. Just as I am. Hallelujah. Lord, I find your love. Oh, we praise you, God. Hallelujah. Salamat sa iyong awa, Panginoon, at sa iyong biyaya sa aming mga buhay. Hallelujah. Purihin ka. Hallelujah. Hallelujah. For I am accepted and I am forgiven. Grace is enough for me. Your grace is enough for me. Your grace is enough, more than enough. Your grace is enough for me. Praise the Lord. Hallelujah. Purihin ang Panginoon. Hallelujah. Ang kanyang biyaya ay sapat sa pangangailangan nating lahat. Hallelujah. Purihin ang Panginoon. Hallelujah. 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 Purihin ka, dakilang Diyos, sa aming kalagitnaan. Tunay nga na iyong ipinamalas ang iyong dakilang habag at awa. Ang iyong biyaya ay aming nararanasan sa araw-araw. Hallelujah. Kaya naman, Panginoon, salamat na ikaw, Panginoon, ay tuwid kung ay kaya ang aming hahanapin lamang, ay aming masusumpungan. Hallelujah. Salamat sa iyong mga biyaya, Panginoon. Salamat, salamat. Purihin ka, Panginoon, at luwalhatiin ka. Hallelujah. Minsan pa lahat magsabi ng praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Akin ang binabalik sa ating MC.